Guys, for today's video, siguro capping the week with regards to credit cards na pinag-usapan natin. Well, for today, ang pag-uusapan natin ay dalawang credit card. Na sa tingin ko, mas makakatipid kayo kung ito ang gagamitin nyo. Well, basically, this is one of their best feature, which is a lower interest than what is the usual interest, which is 3%. Meron pala nun, credit card na mas mababa sa 3% na interest? Yan ang pag-uusapan natin today. Samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to the channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Naginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas, at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. First and foremost, yung interest rate ng mga credit card. Bakit nga ba pare-pareha sila, di ba? Usually nasa 3% lang talaga sila lahat eh. Wala ka talaga makikita na credit card na mas mababa. Ang lagi nating nakikita na interest rate ng mga credit card ay 3%. Well, actually, let's just move a little back. Before the pandemic, ang interest rate ng mga credit card ay 3.5% or 45% per annum. Isipin nyo, ganun kalaki ang interest na binabayaran mo kapag hindi mo siya binabayaran in full. Where, actually, dun ako nalubog sa utang. Dun ako nalubog sa credit card na 3.5% per month ang binabayaran ko. So, ang nangyayari dyan is that si Bangko Sentral ng Pilipinas, siya ang nagsiset ng credit card interest limit. So sabi ni Bangko Sentral dati, ang interest lang na pwedeng i-charge sa mga credit card ay up to 45% per annum. Thus, if you divide it by 12, 3.5% per month ang lalabas. Come pandemic, syempre dahil hindi makalabas, so on and so forth, tapos may mga nahihirapan magbayad ng pera dahil nawalan ng trabaho, etc. etc. So during pandemic, binabaan ni BSP ang interest rate cap ng mga credit card to 24% per annum, which is a good help talaga dahil syempre marami ang walang trabaho o marami ang walang pera, and during that time, totoo naman talaga na marami rin ang nag-default sa mga utang. Thus, kahit papano, from 3.5%, ang laki ng binaba. After ng pandemic, nagsimula ng itaas ni Bangko Sentral ang interest rate ng mga credit card now to 3% or 36% per annum. Yan na yung ceiling ngayon ng interest rate na charge ng mga credit card companies natin. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa pinakamataas na credit card interest rate sa ASEAN region? Well, based on the data sa internet, pumapangalawa tayo sa interest ng credit card sa Hong Kong. Pero ang laki guys, 36, and comparing with other neighboring countries natin, ang bababa po ng interest rate nila sa credit card. Ito na nga lang, silipin nyo si Thailand, 16% per annum. Tapos si Malaysia, 18%. Comparing to us, 36%, 18%, 36%, doble. So given that, sabi ko nga, merong dalawang credit card akong nakita na kahit pa paano much lower than 36% per annum or 3% per month. And unahin na natin ang BPI. So si BPI nag-offer yan ng isang credit card na nagbibigay ng 2.5% na interest. And ang tawag ni BPI dito ay BPI Free Plus Card. Actually, bagong pangalan lang to na credit card ni BPI. Ito yung mga pros ng BPI Free Plus Card na to. So basically, it's no annual fee for life or free membership for life. Pangalawa is the interest rate, which is 2.5% lang per month. Pangatlo is that when you pay at least the minimum amount due ng credit card mo, magkakaroon ka ng interest cashback amounting to 15%. So kung magkano yung interest mo na na-charge sa'yo, 15% nun, ibabalik nila sa'yo. Nakikita natin yung cashback sa mga binibili natin, pero ito naman, interest binabalik sa atin. Kahit na bare minimum siya, medyo attractive naman yung 2.5% and 15% na cashback. However, meron siyang mga cons or parang disadvantage. And ito yung mga yun. Currently, it is an exclusive offer lang. It is being offered to select BPI depositor. So kung hindi ka pa client ni BPI at gusto mong kumuha ng ganitong card, for sure na hindi yan i-offer sa'yo. Dahil kapag nagpunta ka, nag-sign up ka sa website ni BPI, wala dyan yung choices na BPI Free Plus Card. Pangalawa is that since bare minimum siya, wala siyang installment option. Meaning, katulad siya dati ni Maya, nung wala pa yung mini payments na as in puro straight transaction lang ang magagawa mo. Thus, hindi mo siya magagamit for a big ticket item na in installment. And lastly, if you want to enjoy the interest cashback, you need to have at least one transaction per month or per billing cycle. So basically, yan ang offer ni BPI, the BPI Free Plus Card.
And sa tingin ko, this is a good credit card to start, lalo na kung nagsisimula pa lang ang journey mo sa inyong finances. If you want to have that offer, you may need to start banking with BPI and build a relation with them para ma-offeran kayo ng BPI Free Plus card. Okay, so yan yung una. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa ay ang PNB Zillow. Ito namang credit card na to ay offered by PNB. And discuss ko na to previously dito sa channel ko, and it is one of the credit card na gusto kong magkaroon nito dati. Bakit? Well, ito kasi yung mga features niya. So, again, it is also no annual fee for life. Wala tayong babayarang membership fee dyan. Pangalawa, no over-limit fees. In case na ma-maximize mo yung credit card mo, usually kasi pinapayagan nila na mag-go over ka pa ng credit limit mo like 1,000 to 2,000 yan. Pinapayagan nila yon. However, pag nag-over the limit ka, matcha-chargean ka ng over-limit fees. So, at least dito, kahit mag-go over ka, hindi ka matcha-chargean ng over-limit fees. Pangatlo, no late fees. So, pwedeng na-late? Well, yeah, pwede. Wala kang i-charge sa late fees. However, kapag na-late ka, syempre, please note na degradation yon ng credit score nyo. So, kahit may ganyang feature, di ba, wag pa rin nating abusuhin na malilate tayo. Yung paminsan-minsan na nakalimutan natin, yun, understandable yun. At least hindi natin iisipin na kailangan pa natin ipa-waive yung late payment fee na yan dahil talaga nakalimutan lang naman natin. At let's say, isang araw lang or minuto lang natin nakalimutan na nagpang-abot na yung hating gabi, doon lang natin nabayaran, di ba? Understandable yun. And having this zero late payment fee is a plus for us. And syempre, pang-apat ay yung low interest, which is 2.5% per month. So mukhang maganda, no? So ano kaya ang mga disadvantage naman of having a PNB Zillow card? Well, dahil bare minimum nga din siya, wala tayong nakukuhang rewards dyan. Walang points, walang cashback. Pangalawa is that mababa ang binibigay nilang credit line. So hindi siya yung malakihang credit limit na 50,000, 60,000, 70,000. Wala. Mababa po ang credit line. So usually mag-start yan sa 10, 20. Ganun po ang credit limit na binibigay. And this is actually good for those people na nagsisimula pa lang sa journey nila with their finances. Lastly is wala silang mga promotion or discount. Hindi siya yung normal na credit card natin na may pa-installment, mga discount, cashback discount, 0% interest. Wala po si PNB Zillow na ganun. As in, bare minimum lang din po itong credit card na to. So, I can see na these two credit card are really best for those people na nagsisimula pa lang ang mag-manage ng kanilang finances. And having this credit card, I think this would be a good stepping stone para mag-build kayo ng credit score nyo. At later on, makuha nyo na yung mga top tier na credit cards with the likes of Platinum and Black cards. Yeah, basically that's it for this evening's video. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Delia Alva Vlog at Delia Vlog 6751. Ang sabi po niya ay, shoutout coach, watching always your vlog. Kay Miss Delia Alva Vlog, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!